At meron na naman po tayong napaka-importanting update dito na talagang yanig sa crypto space. Lalo na po para sa mga solid XRP holders. Pag-uusapan po natin ang pinakabagong pahayag mula po sa isang sikat na crypto analyst na si JD. Bakit nga ba big deal ang sinabi ng analyst na ito? Siyempre, hindi po siya basta-basta nagpapakita lang sa social media para mag-hype. Siya lang naman ang analyst na tumpak na naka-call or nagsabi ng cycle bottom at cycle top na XRP noong nakaraang market cycle. Kapag ang isang taong may ganitong track record ang nagsalita, buong crypto community ang napapalingon at nakikinig. Kaya ngayon, naglabas po siya ng isang karaniwang fresh statement na nagpapakita na si XRP ay papalapit na sa isang pinaka-critical na stages ng kasalukuyang market cycle nito. Sabi nga sa title ng balita natin dito mula kay Times Tabloid, analyst, yan po siya, si JD, who called XRP bottom and top in last cycle makes fresh statement. Yan, sa ngayon ay nag-share po siya ng isang chart na nagpapakita ng kanyang previous legendary calls. Pero ang pinakamatindi po rito, nagpahiwatig siya na may isa na namang dambuhalang oportunidad ang kasalukuyang nabubuo sa ating harapan. Habang ang karamihan ay natatakot sa mga nagdaang price drops, itong si JD ay nakatitig sa isang napakalaking picture o larawan na posibleng magbago ng direksyon ng market. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang bawat anggulo ng kanyang binitawang salita at kung paano natin itong magagamit para maging handa sa kung ano man ang paparating. At ayan, simulan po natin sa sikretong target at ang repost goal. Ayan po ang aktual na post ni JD. Kababayan po natin yan. Kitang-kita naman natin ang ebidensya. Ayan po ang watawat ng Pilipinas na nagpapatunay na isa siyang Pinoy. Ayan, bago po natin pasukin ang pinaka-core ng kanyang analysis ay mayroon pong isang catch ang post ni JD dito. Sa kanyang huling update, hindi po niya muna agad inilabas ang eksaktong price target para sa bagong cycle na ito. Sinabi niya na ang kanyang new cycle outlook ay 100% ready na at nakalatag na sa kanyang system. Pero ilalabas lang niya ito sa publiko kapag na-reach na ang kanyang target repost goal sa social media platform na X. Kaya naman ang buong community ay kasalukuyang nagtutulungan para ma-unlock ang napakahalagang impormasyon na ito. Ang masasabi ko naman dito ay alam nyo, ang ganitong klaseng galaw ng mga top analysts ay normal lang sa crypto industry. Ginagawa nila ito para mag-gauge kung gaano pa ka-interesado ang market sa isang particular na asset. Pero kahit hindi pa niya binibigay ang exact target na pwedeng maging $5, $10 o mas mataas pa, ang mismong chart na ibinahagi po niya rito ay sapat na para basahin natin ang kanyang tunay na saloobin. Ipinapakita po nito na ang kanyang kumpiyansa ay napakataas. Kung titignan po natin ang market sentiment ngayon, maraming tao ang naiinip. Pero ang mga katulad po ni JD na nakakita na ng cycles na XRP ay alam na po ang ganitong mga sandali ng paghihintay ang pinakapundasyon ng kayamanan sa crypto. Kaya naman, imbis na mainis tayo dahil may pasabik pa siyang nalalaman, mas mabuting pag-aralan natin ang structural setup na pinakita po niya sa background ng kanyang post dito. Ang chart na ito ay hindi lang basta drawing. Ito po ay bunga ng maraming taon ng pag-aaral sa galaw ng XRP whale orders at saka historical data. Ang kawalan ng target sa ngayon ay hindi po kawalan ng plano. Ito ay isang strategic delay habang hinihintay ang tamang timing ng buong crypto market para mag-react. Ayan. Ngayon ay dito po tayo sa pinakabida ng kanyang analysis, ang tinatawag na symmetrical triangle. Ayan, kitang-kita naman natin ang triangle pattern dito na binubuo ng dalawang kulay puti na linya. Ang pattern na ito ay hindi nabuo sa loob lang ng ilang linggo o buwan. Ito ay isang dambuhalang structural pattern na nagsimula pa noong matapos ang makasaysayang peak ng XRP noong nakalipas na taong 2018. Sa loob ng mahabang panahon, si XRP po ay natrap sa loob ng structure na ito kung saan ang mga lower highs ay patuloy po na nakikipagtagpo sa mga higher lows.
para itong isang malaking funnel kung saan paliit ng paliit ang espasyo na pwede pong galawan ng presyo. Ang pattern na ito ay nananatiling intact at hindi po natitinag sa loob ng mahigit 6 na taon. Isipin po ninyo yun mga kakripto, mahigit 6 years. Yan, 6 years na si XRP ay parang nakakulong sa isang limitadong range. Ngunit, nagbago po ang lahat noong huling bahagi ng taong 2024. Dito po yan. Noong panahong ito, si XRP ay nagpakita ng isang napakalakas na rally at sa wakas ay nagawa po nitong basagin o mag-breakout sa itaas ng descending resistance line dito na siyang pumigil po sa presyo sa loob ng mahabang panahon. Ang matagumpay po na breakout na ito ang naghudyat sa pagtatapos ng 6 na taong consolidation period na ginagawa itong isa sa pinaka-importanteng technical development sa buong kasaysayan ng long-term chart na XRP. Sa aking opinion ay napakahalaga po o napaka-crucial ng bahaging ito. Ang isang pattern na inabot ng 6 na taon o 6 years bago mabasag ay hindi po isang normal na event. Sa mundo ng trading, mayroong sinusunod na panuntunan. The longer the consolidation, the bigger the expansion. Ibig sabihin, mas matagal na nakakulong ang presyo, mas matindi po ang nagiging epekto kapag ito ay tuluyang nakawala. Kaya ang breakout po na nangyari dito noong 2024 ay hindi lang isang simpleng pump na dala ng panandaliang balita. Ito po ay isang structural shift. Ibig sabihin, ang lumang macro trend na pababa ay opisyal nang natapos at pumasok na po tayo sa isang bagong phase ng market life cycle. Kaya ang masasabi ko po rito ay dapat po nating maunawaan ng mga institution at malalaking players ay naghintay din ng 6 na taon o 6 years para sa sandaling ito. Hindi po nila hahayaan na ang isang napakalaking breakout na ganito ay mauwi lamang sa wala. Ang katotohanan na nagawa nilang lampasan ang descending resistance line na nagmula pa noong 2018 peak ay patunay na ang supply dynamic ng XRP ay tuluyan ng nagbago. Mas marami na ang gustong mag-hold kaysa sa mga gustong magbenta sa pangmatagalang panahon. At iyan po ang pinaka-bullish na senyales na pwede po nating makita sa isang macro chart. Ayan, pag-usapan naman po natin ang pagbabalik sa breakout zone o ang tinatawag pong retest phase. Yan, sa halip na magpatuloy po na dumiretso pa itaas ng walang humpay pagkatapos ng breakout, sa XRP ay nagpakita po ng isang galaw na madalas magdulot ng takot sa mga baguhang traders. At ito ay nag-pullback po o bumalik pababa patungo sa mismong area kung saan ito nag-breakout. Kaya yan. Pinapakita po dito sa chart ng analyst na si JD ng asset ay kasalukuyang binabalikan at sinusubukan po ang upper boundary ng lumang triangle structure na ito. Ang mga ganitong klaseng retest ay binabantayan ng maigi ng mga professional na traders at analyst sa buong mundo. At bakit? Dahil ang retest phase na ito ang siyang magdidikta at tutulong para malaman kung ang isang dating major resistance level ay matagumpay bang nagbago para maging isang bagong major support area. Ang highlighted region dito po sa chart ni JD ay nagpapakita ng eksaktong retest zone na ito. Sa XRP ay kasalukuyang naghahanap po ng katatagan sa area na ito matapos po nitong bumaba mula sa kanyang naabot na peak noong kalagitnaan ng taong 2025. Ayan, sa aking opinion, alam nyo sa unang tingin kapag nakikita ng mga tao na bumababa ang presyo mula sa peak ng taong 2025, ang unang emosyon ay takot at saka panghihinayang. Iisipin po ng iba na baka fake out lang ang nangyari. Pero kung titignan mo ito gamit ang mata ng isang batikang analyst, ang retest ay isang napakagandang balita. Para itong isang arkitekto na nagtayo ng isang matibay na palapag. At bago po siya magpatuloy sa pagtatayo ng susunod na palapag, kailangan muna niyang subukan kung kaya ba nitong dalhin ang bigat ng buong structure. Ang pullback na ito patungo sa lumang resistance line ay ang pinaka-healthy na galaw na pwede pong gawin na XRP. Kung ang presyo ay dumiretso lang pa itaas ng walang retest, ang tawag doon ay isang unsustainable parabolic move na madalas nagtatapos sa isang mabilis at masakit na crush.
Ngunit dahil bumalik ang presyo para tapakan ang dating kisame na ngayon ay nagsisilbi ng sahig, binibigyan tayo nito ng isang mas matibay na foundation. Ang opinion ko po rito ay simple. Ang kasalukuyang retest zone ay hindi dapat tingnan bilang isang sinyales ng kahinaan, kundi bilang isang dekalidad na checkpoint bago ang susunod na malaking pag-atake ng mga buyers. Ayan, pag-usapan naman po natin ang kahalagahan ng resistance to support flip. Ayan, para sa maraming traders at saka financial experts, ang proseso po ng tinatawag na resistance to support flip, ayan, highlight lang natin, ay tinuturing na isa sa pinaka-importanting bahagi ng pagpapatunay o pag-confirm ng isang pangmatagalang trend. Kapag ang isang crypto asset ay nagawang sumira ng isang malaking pader ng resistance at kalaunan ay nagawa nitong panatilihin ang kanyang presyo sa ibabaw ng antas na iyon bilang bagong support, lalo pong tumitibay ang senaryo para sa isang malaking bullish run. Ang prosesong ito ay nagpapahiwatig na ang mga buyers ay nananatiling aktibo, agresibo at interesado pa rin pumasok sa market kahit na tapos na ang paunang pagtaas ng presyo. Ipinapakita nito na mayroong sustained demand. Ang chart po ni JD dito ay nakatutok ng husto sa eksaktong senaryo na ito. Sa halip na mag-focus po sa mismong sandali ng breakout na nangyari na noon, ang kanyang buong atensyon at pagsusuri ay nakalaan kung paano po kikilos sa XRP ngayon matapos po nitong balikan ang dating ceiling ng multi-year pattern. Kung ang support na ito ay patuloy na mananatili at hindi po mababasag pababa, makikita ito ng mga traders bilang isang opisyal at silyadong kumpirmasyon ng isang dambuhalang macro event. Kaya sa aking opinyon ay isipin po ninyo ito sa isang simpleng halimbawa kung saan ay may isang climber, ayan, na matagal na sumusubok na akyatin ang isang napakataas at matarik na bangin. Sa loob ng 6 na taon, tuwing susubukan niyang abutin ang tuktok, lagi po siyang nahuhulog pababa dahil sa matinding harang. Pero noong taong 2024, sa wakas ay nagawa niyang itanim ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng talampas na iyon at nakaahon po siya. Ngayon, ang ginagawa niya ay hindi muna tumakbo pa itaas. Sa halip ay tinitiyak niya muna na ang kanyang mga paa ay nakatapak ng maayos at stable sa ibabaw ng talampas na dati niyang inaabot. Iyan ang ginagawa ni XRP sa kasalukuyan sa retest zone dito. Kung ang floor na ito ay mananatiling matatag sa ilalim ng ating mga paa, ang susunod na hakbang ay magiging mas madali at mas mabilis. Ang resistance to flip na ito ay ang pinaka-fundamental na batas ng market geometry. Kapag ang lumang kisame ay naging bagong sahig, ang lumang harang ay nagiging bagong sandigan. Ang aking pananaw po dito ay malinaw. Kung ang retest na ito ay magtatagumpay at makikita po natin ang tuluyang pagtanggi o rejection ng mga lower prices sa area na ito, ang mga natitirang nag-aalinlangan sa tabi-tabi ay mapipilitan pong tanggapin na si XRP ay handa na para sa isang malawakang pag-angat. Ayan, sa tuwing ang isang asset ay nasa gitna ng isang macro retest, ang emosyon po sa social media ay madalas na nagiging negatibo. Marami pong retail investors ang madaling mawalan ng pag-asa kapag nakikita nilang ang presyo ay bumubuo ng mga red candles sa loob ng ilang linggo o buwan. Ang hindi po nila nauunawaan ay ang mga malalaking cycles ay nangangailangan po ng mahabang panahon para makumpleto. Ang chart ng sikat ng analyst na ito ay nagpapaalala po sa atin na ang smart money ay hindi po tumitingin sa araw-araw na ingay kundi sa pangmatagalang structure. Sa aking opinyon, dito po nagkakaroon ng malaking pagkakaiba ang mga nagwawagi sa crypto at ang mga palaging natatalo. Ang mga retail traders ay madalas na bumibili dahil po sa hype kapag ang presyo ay nasa peak na at nagbebenta dahil po sa takot kapag ang presyo ay bumalik sa retest zone. Pero ang ginagawa ng mga institution at ng mga katulad nitong analyst na si JD ay ang eksaktong kabaligtaran. Ang retest zone ay ang kanilang itinuturing na golden entry point. Ito ang sandali kung kailan ang risk ay nasa pinakamababang antas dahil malapit ka lang sa iyong invalidation point, habang ang potential reward naman ay nasa pinakamataas na antas.
Kaya ang masasabi ko po sa ugali ng market ngayon ay normal na paglilinis o shaking out of weak hands. Kailangang tanggalin po ng market ang mga speculators na walang sapat na pasensya bago po simulan ang totoong karera. Kung titingnan natin ang kasaysayan ng XRP, bago ang bawat dambuhalang rally na nagdala rito sa kanyang all-time high, palagi itong nagpapakita ng isang nakakapagod at nakakatakot na pullback na nagpapaniwala sa marami na patay na ang project. Ngunit sa oras na matapos po ang retest, ang pag-angat ay nagiging napakabilis na parang kidlat na hindi mo na magagawang habulin pa kung naiwan ka sa istasyon. Ngayong nasa kalagitnaan na tayo ng taong 2026, ang landscape ng crypto ay mas seryoso na kumpara sa mga nakaraang taon. Mayroon na tayong mga regulation, mayroon na tayong institutional adoption, at ang mga digital assets ay unti-unti nang nagiging bahagi ng global financial system. Ang pagbabalik po ni XRP sa dating boundary ng symmetrical triangle ay nagaganap sa isang panahon kung kailan ang utility ng Ripple Network ay nasa pinakamataas na antas nito. Kaya kung pagsasamahin po natin ang macro-technical pattern na ito at ang totoong pangyayari sa mundo ng finance ngayong taong 2026, makikita natin na mayroong isang perpektong alignment. Ang 6 na taong paghihintay kay XRP ay hindi lang naganap sa chart. Ito rin ang panahon na ginamit ng Ripple para ayusin ang kanilang mga legal na usapin, bumuo ng mga pakikipagtulungan o pakikipag-partnership sa mga central banks, at ilatag ang infrastructure para sa malakihang cross-border payments. Ibig sabihin na habang ang chart ay naghahanda para sa isang breakout at retest, ang real-world utility naman ay naghahanda para magsilbing tunay na makina sa likod ng presyo. Ang pananaw ko po rito ay hindi natin pwedeng ihiwalay ang chart sa realidad. Ang dahilan kung bakit nag-hold ang support line na ito ay kung bakit interesado ang analyst na si JD sa spot na ito ay dahil alam ng buong market na sa XRP sa ilalim ng breakout level ay isang undervalued asset. Kaya ang retest na ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga huling pumasok na mga malalaking pondo na makakuha ng kanilang mga position sa isang ligtas at strategic na presyo bago po magsimula ang totoong utility-driven demand. Habang hinihintay po ng buong crypto space na ma-reach ang Ripple's goal dito ni JD para sa kanyang new cycle outlook, ang mga mata ng lahat ay dapat manatiling nakatitig sa kung paano po magsasara ang mga susunod na weekly at saka monthly candles na XRP sa loob ng highlighted zone dito sa chart na ito. Ayan, ang pag-perceive sa galaw ng presyo sa loob ng retest area na ito ang magiging susi para sa anumang susunod na trading setup. Kaya para sa akin, ang pinakamatalinong diskarte na pwedeng gawin ng sinumang trader ngayon ay ang magkaroon ng matinding disiplina at pasensya. Huwag po tayong ma-FOMO o matakot sa bawat kaunting galaw ng presyo. Ang malaking larawan na ipinakita po sa atin ay malinaw. Ang 6 years trend line ay nabasag na. At ngayon ay sinusubukan na lang natin ito kung gaano katatag ang ating bagong tuntungan. Kung ikaw ay isang pangmatagalang investor, ang ganitong mga strategic alignment ng kasaysayan at kasalukuyang chart structure ay bihira pong mangyari. Kaya ang aking conclusion po sa analysis na ito ay dapat po nating irespeto ang track record ng analyst na nagbahagi ng kanyang pananaw. Kung nagawa po niyang makuha ang eksaktong ilalim at itaas ng huling cycle, yan, or top or bottom ng cycle, may malaking dahilan kung bakit binibigyang diin niya ang importansya ng kasalukuyang cycle dito. Ang retest phase na ito ay ang huling pinto ng paghahanda. Sa oras na magpasya po ang market, natapos na ang testing at sapat na po ang suporta, ang pagpapalaya sa bagong cycle outlook ay magiging isang formalidad na lamang dahil ang mismong chart na ang nagsasalita para sa sarili nito. At ayan sa kabuuan ang ating usapan ngayon. Si XRP ay nasa isang napaka-historical na sangang daan. Ang pagbabalik po nito na para subukan ang lumang kisame ng 6 na taong symmetrical triangle dito ay isang proseso na hindi po natin dapat katakutan, kundi dapat pag-aralan po natin ng may malamig na ulo.
Ang mga tumpak na hula ng sikat na analyst na ito sa mga nakaraang cycles ay nagbibigay naman ng karagdagang bigat sa kanyang kasalukuyang babala na isang malaking oportunidad ang muling nagbubukas para sa ating lahat. Kaya panoorin natin kung paano po dedepensahan ng mga buyers ang retest zone sa mga susunod na araw at linggo. Ang resistance to support flip ay ang huling selyo na kailangan natin para mapatunayan na ang breakout noong nakalipas na taong 2024 ay totoo at handa nang magdala sa atin sa mas mataas na antas ngayong taong 2026. Kaya manatili po tayong kalmado, patuloy na mag-aral ng market structure at huwag po tayong magpadala sa panandaliang ingay ng emosyon. Ang tunay na direksyon ng market ay nakasulat po sa mga linya ng kasaysayan na kasalukuyan nating tinatapakan ngayon. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaari na rin po niyong panoorin ang ating recommended video dito.